Mga anak ako, kumusta kayo? Praise the Lord sa inyong lahat. God bless sa lahat. So ngayon, parang wala ng bagyo. Kung mayroon man sa iba, konti na lang. Kapasalamat talaga tayo sa Panginoon na linigtas ang mundo sa malakas na inasahan natin na bagyo. Kaya talagang tama yung panalangin natin mga anak apo at buong mundo na sama-sama tayo manalangin para yung Diyos talaga masayahan sa atin na tayo ay nagtiwala sa Kanya. Praise the Lord. Kaya dito mayroon na naman bagong kaplag si Lola Nanay. Nako mga anak ako, ibahagi ko naman sa inyo ito. Tungkol ito sa mga pirata. O Lord Jesus, para ito ngayon, di na ninyo bilang mga kabataan, hindi na ninyo narinig ito. Sa aming kapanahonan, naririnig namin itong mga kwento na ito. Kaya pakinggan lang ninyo ngayon. What is a pirate? Pakinggan ninyo. A pirate is someone who commits piracy. Ibig sabihin ng piracy, pandarambong, someone who tries to capture ship, sakyanan, at sea and rob the people on them. Kaya throughout history, honest men who sail sa dagat, the sea, have been in danger from pirates. Pakinggan ninyo maigi. In the days of the ancient Greek and Roman empires, mga emperor naman ito, there were pirates in the Mediterranean, and much later in the 8th century, the Viking from Scandinavia spread terror throughout Western Europe with a small ship with dragons' heads carved into the prow. The word Viking means pirate or sea robber. In the Old Norse language, the most famous and colorful pirates of all were the pirates of the Spanish men, who were in the scourge of the sea around 450 years. Matagal na nga ito, ago. The Spanish men was the name given to the coast of Central and South America, all of which were claimed by the Spanish king. Later, the Spanish men came to refer to the Caribbeans and the particular, and also the southern coast of North America, British, French, and Dutch pirates flying there, skull and crossbones flag called the Jolly Roger, attacked the heavily laden Spanish ship carrying gold and other treasures from the New World back across the Atlantic to Spain. Ito yung kwento nila sa pangyayari sa mga pirata. O Lord Jesus, mga pirata na naman ito mga anak apo. Kaya makinig lamang kayo para malaman din ninyo sa pangyayari ng sinauna. Noon, nung medyo bata pa ako, narinig ko na ito na pangyayari. Yung mga pirata na kung saan sila maririnig natin sa kadagatan, Lord Jesus. Kaya mga anak apo, lahat ng nakarinig nito, ito ay tinawag mga pirata, kung saan sila lagi magawa ng hindi maganda ang kanilang mga ginagawa, kung saan nila ito isagawa sa mga sasakyang pangdagat, O Lord Jesus.
kung saan ginagawa nito na hindi maganda tingnan sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Ito ay ginagawa ito sa mga naakyat sila sa mga barko. Kung may nakaalam nito, siguro alam na niya. Pero ang hindi pa, mga bata pa kasi kayo ngayon. So, or iba pang sakyan ng pangdagat. Mabuti ngayon siguro wala na ito. Hindi ko na narinig. Pero nung bata pa ako, lagi ako nakarinig. Naku, mayroon na naman pangyayari sa karagatan. May mga pirata na naman. Yun ang lagi namin naririnig sa panahon namin. Pero praise the Lord na parang hindi ko na ito marinig ngayon. So yun mga binanggit niya dito. Ano ko lang yun mga binanggit na mga malalim na salita. Sabi niya, piracy, pandarambong. Pag sinabi ancient, sinaunang panahon. Pag sinabi niya dragon seeds, mga ulo ng dragon, o mga ano to sila, kumbaga sila yung mga namumuno nito. Pag sinabi doong ng barko, alam niyo yung doongan ng barko, yung doongan ng barko, yun. Sabi niya yung na binanggit dito. Yung baking naman, sabi niya, mahusay na mandirigma. Pakinggan lang ninyo kasi may binabanggit doon sa English. Pag sinabi na rubber, manlalakbay dagat. Pag sinabi scourge, salot. Pag sinabi coast, mga baybayin. So, yung mga sinabi rin dito, dots, kumbaga lahi ng mga tao. Skull, bungo. Alam niyo yung bungo. Kung may yun sa sementeryo, kita ninyo yung mga ulo na mga patay, bungo. May crossbones, butong na pahiga. Diba yung mga yung makita natin yung ang tao wala ng laman, buto na lang. Siyempre, pag nakahiga sila, makita natin yung, kumbaga, yung mga buto-buto na lang, wala ng laman. Laden, kargado. Treasures, mga kayamanan. Sabi niya, yung Caribbean, kumbaga, Kariba, mga tao to. Mga Karibi. Hindi masyadong na-explain dito yung mga Caribbean. Basta, ang alam ko tong mga Caribbean, mga tao ito. Kasi narinig ko na rin to sa sinaunang panahon, mga Caribe. Mga tao ito sa iba, hindi dito sa Pinas, hindi to. Sa malayong mga lugar to sila, mga pirata. Ito yung mga nagsamantala noon sa mga barko na inaakit nila yung mga barko, mga ginagawa nila, mga kinukuha nila yung mga kayamanan doon, anuman yung makikita nila. Parang yun ang mga ginagawa tong mga pirata na to. Nakatakot ito sa unang panahon. Pero pasalamat tayo sa Panginoon na itong panahon na to, hindi na natin mga anak apo narinig itong mga pirata na to. So, pasalamat talaga tayo na nawala na ito kasi nakatakot ito habang sa kadagatan tayo, lalo na yung pang-ibang bansa na mga barko. Pag inakyat nila yon, lahat ng mga kayamanan doon sa barko talagang kukunin nila. May mga sasakyan din yon sila. Kaya pasalamat talaga tayo sa Panginoon na ang lahat ng mga pangyayari sa sinaunang panahon, ito ay inano na ng Panginoon. Kumbaga, linigtas na tayo sa mga pamaraan itong mga masamang tao na to. Kaya salamat talaga tayo sa Panginoon na yun nga talaga yung sabi ko. Kailangan talaga tayo laging manalangin sa Panginoon para na maiayos yung ating mga pamumuhay. Na sa ating pamumuhay na wala ng mga sagabal na mga taong magsamantala. Kaya salamat sa ating Panginoon mga anak apo na patuloy tayong magtiwala sa Diyos. At kailangan din natin magbasa sa Kanyang masalita.
Kasi pag nagbasa tayo sa kanyang mga salita, naliwanagan tayo. Maliwanag sa atin ano yung paghahanda natin sa mga kapanahunan, ano man yung mangyayari ng mundo, na malalaman din natin. Kaya ang kailangan talaga natin mga anak apo magbasa. Basa tayo sa mga banal na salita ng Diyos, kasi ito dito natin nakikita kung ano yung mga plano ng Diyos, ano yung pagsamantala ng mga kaaway, nakikita natin doon. Kaya praise the Lord mga anak apo, na tayo ay ligtas na sa kapahamakan sa ating mundo. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon at magtiwala bilang soberanong Diyos at makapangyarihang Diyos at dakilang Diyos. Amen. Alleluia. Praise the Lord. Amen.